Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Reza mananagot, pera ng PhilHealth ibalik na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Ito pong si Senator-elect Erwin Tulfo, mga kababayan, ay may banat noong mga nakaraang panahon na hindi pa po siya senador at hindi pa po siya kongresista, ay may banat po na napakatindi dito po kay Senator Risa Hontiveros. Ang tanong mga kababayan, kaya pa ba kayang gawin ito ni Senator-elect Erwin Tulfo dito kay Senator Risa Hontiveros? Ito mga kababayan, pakinggan po natin itong pahayag ni Senator-elect Erwin Tulfo. Let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasoli naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2015 nung ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, ha? So yan mga kababayan, isa pa itong si Senator Risa Hontiveros, no? She is talking about accountability, transparency, no? And tinitira niya pa si Vice President Sara Duterte patungkol po sa pagiging accountable, di ba? At pagiging transparent sa sambayan ng Pilipino. Pero bakit itong si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon hindi pa rin sumasagot dito po sa issue ng pamumudmod ng bilyones sa kanilang mga sarili nung siya po ay nasa PhilHealth pa? May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan niyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? Ha? Nung ikaw ay Board of Director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba? Pinapasoli na sa inyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli yung sayo na 1.76 billion. Kontribusyon yon ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yan eh. Ito mga kababayan, no, nakarampa ito na matagal na issue na ito hanggang ngayon, no, hindi pa na ibabalik yung pera na pinamudmod ni Senator Risa Hontiveros. Pero ito ang tanong ko dito ngayon, kung napapanood niya man ito ngayong video na ito, no, ni Senator-elect Erwin Tulfo, ay bakit hindi po siya nagsasalita patungkol naman sa zero subsidy? Sana may marinig po tayo, no, dito kay Senator-elect Erwin Tulfo patungkol po dito sa unconstitutional na pagtatanggal or pag-zero ng PhilHealth subsidy ng gobyerno, di ba? I think kung gusto mo talaga na maniwala ang taong bayan sa iyo, Senator-elect Erwin Tulfo, ay birahin mo ng birahin itong about sa PhilHealth, kasi ikaw na nga ang nagsabi, di ba, na ito po ay pinaghirapan at kontribusyon ng bawat Pilipinong manggagawa. Alright? Ano pong inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Vice President Sara Duterte. Nako, eto, tinira na naman ni Vice President Sara Duterte ang mga garbage in, garbage out na mga bunganga ng mga spokesperson or spokesperson. Ay hindi. Undersecretary Jose Claire Castro at si outgoing Congress Representative Franz Castro. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito po. Sinabi din ni Jose
Yusek na isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek kasi sa inyong dalawa ni Senator Amy Marcos. Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. So yan mga kabayan, garbage in, garbage out. Dalawang Castro na yan. Totoo naman eh. Talagang wala kang maririnig sa kanila. Itong si Franz Castro at si Yusek Claire Castro, wala kang maririnig sa kanilang maganda patungkol po sa nakaraang administrasyon, especially ngayon kay Vice President Sara Duterte. Kaya inaano sila ni Vice President, parang inaasar pa sila ni Vice President Sara Duterte dahil po sa kanilang mga pagkakaparehas na mga ugali, mga kabayan. Ugaling garbage in, garbage out. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito. Eto naman yung spokesperson ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante. Eto, himod sa puwet ni Tamba mga kababayan, puro papuri at pagsisipsip ang kanyang mga sinasabi dito po. Siyempre, amo niya yan at kwento po nila ito. Eto, pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Binabaliktad nito ang ang mga pangyayari, mga kababayan. Lahat ng sinasabi nito kabaliktaran sa totoong pangyayari, no? Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa. Popular pa naman. Napaka-popular ni Speaker, no? Para gamitin, no? Oo nga. Kung gagamitin mo si Speaker Martin Romualdez, para namang napaka-popular para sakyan si Speaker Martin Romualdez. Baka ibig mong sabihin sumasakay sila kay Vice President Sara Duterte. Kayong mga House of Representatives, di ba? Para makilala at manalo kung ano man ang ambisyon ninyo. Kayo po ba mga kababayan ay naniniwala dito sa mga pinagsasasabi? Sabi nga ni Senator Jinggoy Estrada, napakabago pa lang nito, napakasinungaling na. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At ito ang masasabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa House of Representatives. Sabi mo dito, I advise them to be consistent. Si Kong Ronald Cardima nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House, wala akong narinig na sinabi na ang konstitusyon na masunod at dapat tinanggap ng House yan. Oo nga no? Wala tayong narinig na about doon sa sa impeachment complaint na ipinasa
no, ni Congressman Cardema. Ha? Oh, yan, hindi kayo consistent. Tapos sasabihin nyo ngayon na mag-inhibit, no, yung mga senator judges na pro Duterte, di ba? Mag-inhibit daw kasi pro Duterte. Pero yung impeachment complaint, kung talagang tawag dito, talagang may accountability kayo at transparency at pagmamahal, no? Kung mahal niyo talaga ang bansa, sana or sumusunod man lang kayo sa konstitusyon, no? Bakit hindi niyo tinanggap yung impeachment complaint ni Congressman Cardima, while yung pagbabalik, no, ng article of impeachment ni Vice President Sara Duterte ay pinipilit nyo. Pinipilit nyo kasi sinasabi nyo pa it is unconstitutional. Kung unconstitutional yan, ano na lang itong impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr.? Is it constitutional or unconstitutional? Parehas lang naman po yan impeachment complaint, di ba? O ibig sabihin, hindi po kayo consistent sa inyong ginagawa. Kaya wag nyong, wag nyo pong pangunahan ang Senado dahil hindi po kayo magkapantay ng kapangyarihan at mandato. No? Mas mataas po sa inyo ang ang Senate kaysa po sa House of Representatives. O, tama yung sinasabi, di ba? I think you all agree mga kababayan dito po sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na maging consistent ang House of Representatives. So anyway, eto pa mga kababayan, last po natin pag-uusapan, Abante pa rin, Princess Abante pa rin. Sabi niya po dito, ayaw ng Senado makipag-usap, gusto nila tanggapin na lang ng buo ang 100 pesos nila. Bakit binabaryalan ng kung Senado ang mga manggagawa? Talaga ba? Sabi ni sino ba nagsabi na kongresista? Si Senator Cayetano yata mga kababayan. Sabi niya hindi nyo naman pinasa no? Sa Senate. Paano yan naaprubahan kung hindi pinasa? At saka mga kababayan, paano aaprubahan yan mismong presidente? Hindi pa rin nakakapagdesisyon kung aaprubahan ba ang 20 pesos na wage hike, no? Sabi ko naman sa inyo mga kababayan, nung kampanya pa lang ng midterm election, sabi ko sa mga nakakapanood po at nagsusubaybay dito sa ating munting channel, no, nabanggit ko po na baka ang 200 pesos wage hike na ito ay for election purposes only. Para makuha ang simpatya at boto ng mga Pilipinong manggagawa, dahil malaking tulong din po ang 200 pesos wage hike bill. Pero ngayon po mukhang malabo nang mangyari mga kabayan sapagkat hindi naman lingid sa ating kaalaman that our president itself, sabi niya po marami po siyang mga kaibigang bilyonaryo. Ibig sabihin mga negosyante po yan mga kababayan, apektado dito po sa 200 pesos wage hike. Ayan. At ito mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng konting reaksyon. Ito na po. Breaking news po. Nanumpa na po si Senate President Escudero bilang presiding officer po ng impeachment trial, no? Para ma-determine po kung ito po ba ay si BP Sara po ay matatanggal sa kanyang pagiging vice president or siya po ay magpapatuloy hanggang 2028. Siguro naman napanood nyo lahat ng ito katatapos-tapos lang po yung panunumpa ni Chis Escudero. So tuloy na po ba impeachment? Hindi po, nanumpa pa. Marami pa. Tayo po, katulad nga ng paulit-ulit natin sinasabi, no? Ito po ay ano po yan, no? Tagapanood lang tayo. Matuloy man at hindi, parehong pabor sa atin. Pag hindi po natuloy yung impeachment, okay lalo kasi hindi na tayo mahihirapan, no? Vice President pa rin. Tama po, no? Yung sinasabi ni Sir Badong Arateles na matuloy man sa hindi, pabor po sa atin. Una, pag natuloy po yan mga kababayan,
Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, eto ipapakita po natin ang bloodbath dito po sa Senado. Madugong pag-uusapan yan nasa Senado. At hindi rin naman papayag na ganun-ganun na lang si Vice President Sara Duterte ng kanyang defense team. Okay. At pag ito naman po ay binasura, pabor pa rin po sa atin sapagkat wala na pagkahirap, hindi na maghihirap, no? At hindi na gagastos pa. At hindi na hindi na pag-uusapan yan. Yan mga kababayan. Continuous na. Ngayon, kung mag-file ulit sila ng impeachment complaint ngayong 20th Congress, ibang usapan na naman po yan mga kababayan. At ibang budget, ano bang budget? Ibang ano naman yan, ibang usapan sa pirmahan, no? Ng mga boboto, ng mga boboto na sa impeachment complaint. Kung magbabago sila ng ng impeachment complaint, okay? Ibig sabihin another funds to allocate, 'di ba? Baka gipitin na naman sila. Ayon po sa ilang mga congressman, sila po ay magginipit. Kaya sila po ay napilitan na pumirma doon sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Teka lang, baka posibleng mabaliktad ang mga pangyayari, di ba mga kababayan? Sapagkat baka mabuhay na naman po ang mga impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. ay sana naman po ay i-entertain naman. No? Pero ito, nakikita natin talagang walang perang involved dito sapagkat si House Speaker pa rin po ang speaker. Ngayon mga kababayan, kapag ito po ay natuloy, talagang it is God's will na po ito. Kapag natuloy pa rin itong impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. sa panahon po ni Speaker Martin Romualdez, ito po yung masasabi natin na it is the God's will mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Yan. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao.